So nandito tayo sa isang solar installation natin, ano. Ang size natin is 5.1 kilowatt. Medyo mababa ang production ngayon, nasa 3.9 lang, 3.8 at 11:30 AM. So chinek ko para makita kung marumi ba, kasi wala akong nakita dun sa connections na may problema kung marumi ba yung panel. So tinignan ko kanina doon sa area na yun, may konting dahon galing sa puno na to, natatakpan yung portion ng panel. Then chinek ko yung cleanliness nya, medyo may mga dumi ng ibon, siguro na natangay na ng mga ulan yung malalaking portion, pero overall maganda pa rin naman, hindi naman ganun kadumi, pero lilinisin na rin natin ngayon. Isa sa mga problema ng panels natin is kaya bumababa ang efficiency kasi dahil sa init, sa heat, ano. Alam naman natin na pagdating sa kuryente, ang heat is kalaban ng ating kuryente. So titingnan natin, sa tingin ko kasi itong solar panel at 11 AM sa ngayon kasi napakainit talaga. Pag lumabas ka sa labas, halos ako hinihingal nga ako, wala ako, naka ano lang ako ngayon, no. Hinihingal ako si sobrang init, hindi ko mahawakan yung panel, sobrang mainit talaga. So makikita mo pag binasa natin, kanina nagbasa lang ako ng basahan para iakyat dito, pero pag pinunas ko kasi tuyo ka agad So dinala ko yung balde ni sir dito para tingnan natin, basain at linisin. So pag binasa ko yan, okay, basain ko lang, walang piga-piga. Kung nakikita nyo siguro, hindi makita sa ano pero hindi makita gaano sa camera, pero yung singaw ng tubig tsaka init, parang nag-i-steam, so umuusok. So sobrang init, ayan, tuyo ka agad yung portion ng panel kasi sobrang init, ano. So kahit anong linis natin dito, siguro may improvement, pero napakaliit ng improvement dahil nga ang cost ng ating mababang production is yung napakainit na panahon. Mainit yung ambient temperature ng panel natin. Isa pa, kung makikita niyo yung anino ko is medyo tagilid pa yung anino ko, medyo nasa likod yung araw or nasa bandang north, kasi ngayon May na ngayon so north nga ba, or basta medyo nasa likod pa, naka-incline ng pag ganun yung panel natin, nasa likod pa ng konti yung araw. Sa umaga kasi doon siya sa kabila, sa east, ito yung west, supposed to be yun yung south. So medyo nasa likod pa natin yung araw, no? So mga alas 12, alauna siguro magpipik yung araw sa sentro, sa perpendicular ng panel, or siguro mga 1 PM. Susubukan ko pa rin tingnan ng 1 PM kung ano yung production nya. Ngayon lininisin muna natin yung panel lahat. Okay, so ayan, kalahati ng panel natin nalinis ko natin. So dito na ako sa lower part, makikita nyo konting diferensya. So itutuloy natin ito. So ayan na, tapos na natin linisan, linis na lahat. At isa pa yung shadow ko, lumipat na rito sa may west side. So mas probably mas maganda ang kanyang tama kaysa sa kanina na nakatagilid. Titingnan na natin kung maganda bang kalabasan ng ating paglilinis. So ipapakita ko pa sa inyo isang reason kung bakit nag-drop yung ating efficiency is itong kung tawagin nila ito watermarks o burn marks ang tawag na iba. So yan sa gilid, normally nag-i-stack kasi ang tubig dyan after umulan tapos naaarawan, kaya nagkakaroon ng ganyan.
the best na panlinis dyan kung kaya ng glass cleaner. Isang siguro next na balik ko, magdadala na ako ng panlinis dito. So far hindi pa siya ganun ka ano, pero malaki rin na epekto niyan. So malinis na. So isa-isahin natin yung mga losses or mga effect ng dito sa roof side para sa ating solar ano. Isa dyan yung inclination ng solar panel. Dapat siya facing south, so dito kasi facing southwest na, so medyo hapon ang maganda dito. Sa umaga medyo mababa, bagsak yung kanyang efficiency, pero sa hapon aarangkada naman siya, babawi naman siya kasi more on up to 5 o'clock hanggat may araw sa hapon. Okay ito. Ngayon, isa yon. Pangalawa yung cleanliness. Pangatlo yung syempre yung ating MC4 connection dito. So dapat from time to time ma-check. Siguro every ilang years makikita naman natin, baka pwede na natin palitan yung MC4, but hanggat hindi mo mabagsak yung ng todo yung voltage, more or less okay pa MC4. Isa pa yung heat ano, kaya hindi namin sinasuggest na ang panel hindi gumamit ng racking system or ng railing system. Minimum kasi neto is dapat at least 40 mm from the highest point of roof. So ito sobra na to. Yung L fit pa lang natin is around 60 mm na siya. Ang sagad niya is 60 ata o 50 plus 40 mm na railings. So more or less nasa na 100 dyan. So 50 and 40 siguro mga 90 na lang yan, kasi adjustable yung ano, para magandang airflow. So kung hindi maganda airflow niyan, lalong mas babagsak siya during sunny or during summer season. So yun lang. Malinis na, titingnan natin sa baba kung okay na ba ang ating production. Okay, a few moments later. so ito na guys, pauwi na tayo. Hindi ko nakunan kanina yung inverter kasi for the privacy na doon sa client natin, nasa loob kasi ng bahay yung inverter. Ayaw ko mag video doon sa inverter station. So pagbaba ko, chinek ko yung inverter, though nagbago yung nalinis na natin yung panel, pero nagbago naman yung direction ng araw, which is tagilid pa rin. So overall halos hindi nagbago yung performance, ganun pa rin ang kanyang production, pero mga 1 hour na kasi ako nasa mahigit sa sa roof. So nagbago yung yung araw, kaya siguro ganun pa rin. Pinamonitor ko na lang, pero naisip ko, nag-check ako kanina sa SunCalc kung ano ba yung so far direction ng araw. So nakita ko doon medyo pabaliktad na yung araw, nasa north side na. So more or less yun yung dahilan ng pagbagsak ng efficiency ng system natin. Siguro magtatagal pa ng up to June, July, early August bago bumalik ulit sa dati, kasi may 3 months tayo a year na medyo bumabaliktad yung araw from south side nagiging north side siya, or almost siguro ilang degree sa north, kaya medyo nakatalikod siya sa orientation ng panel namin, kaya ganun. Medyo yun ang nakikita kong problema
wala naman ako nakikitang problema sa wiring sa panel, malinis na. So overall nakaka 25 to 28 kilowatt per day yung 5.1 kilowatt nya. So magandang ano na rin, efficiency.